Network Entertainment. This is Ikaw Pala Yun. We have another episode that is jam-packed and might run a bit long, pero sulit na sulit to. Trust me. We have with us a very good friend of Very, mine. very good friend. And I couldn't be happier for his success. So proud. Kasi a lot of people don't know, nag-uusap kami nito minsan. No, tatawagan kami. Kami din. Na parang it's healthy conversations about career, ganyan, nasa na ba tayo, ano, how do you push further. I am so proud because alam ko yung pinagdaan niya to have his first Netflix special na siya na gumastos para dun. Kasi if they don't want you, you spend for yourself. So that was the first one. Tapos Past is Past. No? Tamang panahon sa Tamang first. panahon and then past is past. He needs no introduction. No? Absolutely. Papi Alex Calleja, welcome to Ikaw Pala Yun. Yan, awkward pala yung pagka pinag-uusapan ka parang... Ang winos na sa gitna ka lang, no? Punot, so gagano ka lang. Oo. Yup, ginawa ko yun. Ang Pinoy talaga ang di marunong tumanggap ng Compliment. So true. Oo, sa ibang Ako rin, bansa. weird kaya, ako. Oo. Pag, Ang gusto mo, bastusin ka na namin whole episode. walang kwenta Para ang hindi ka ating maano. next game. Para ma-trigger. Walang kwenta tong guest natin. Oo, siyempre, lalo pag nag-introduce sa'yo, medyo matitindi rin, di ba? Ano kayo, medyo, hindi naman. Hindi naman. Ikaw rin naman eh. Di ba? Ikaw O kaya rin. pag pinupuri ka, kailangan balikan ng puri din. Oo. Coming from Sam na talaga namang isa din. Nag-aantay siya. Mga Balik ganun mo. din. Parang gumaganda ka. Kailangan may pogi. Pogi ka. Ikaw rin, girl. Di ba? Ano Laging gano'n, di ba? Ang ganda mo, girl. Ikaw rin, girl. Sasama yung loob sa'yo ng pinuri mo pag hindi ka nagpuri. Oo. Gago to ah. Oo, di Sinabi ba? ako. Parang, Girl, sumistream ka. Ikaw rin, girl. di ba? Parang dapat ganun eh. Kaya pag pag alam mo, girl, gumaganda ka. Oo nga, sana ikaw rin. Oh, Wish ko for you yan. Sana ma-experience mo din to. Pero, tama naman, ang di ko alam by design. Dati kasi gusto mong planuhin ang buhay mo, pero pag ginawa mo, hindi naman natutupad. Pero ngayon, Pwede na ba? surprisingly, parang pag plinano mo yung buhay mo, naging ganun talaga. Hindi, Kahit pero wala kang... eto may manifesting or baka kasi you've reached a certain point in your career na medyo, aminin natin, if you get to a certain point, meron ka ng say tsaka pull sa mga bagay-bagay. Kaya nga, let's say, itong mga flood control, sorry to mention mga natin, politics, but with a certain, yung sinasabi ng fuck you money, Yeah. Oo. diba? Yung pag Fuck may you money, yes. Pag may fuck you money ka, tamo si Saldi ko, nahuli na, nakalabas na. Oh, fuck you money, May hindi fuck you money ka. Kaya medyo may control ka na sa mga bagay-bagay. Sa hindi lang yon, may contacts ka na rin para Oo, maging exactly. posible. Oo. True. Kaya pala pag magsisimula ka na talagang baga sa gym, Grind. bigat-bigat ka muna. Pero dumarating talaga siya na yung mabigat na yung dati, madali na siyang ma-execute kasi may mga contacts ka na in place. Yes. Not by Tama. not by, eto kailangan ko tong tao to balang araw. Eto hindi. Nangyari lang. Nangyayari lang. Organically. So, yun, katulad ng 2023, sa grupong comedy crew, sabi ko, handaan niyo yung mga passport nyo. Baka Mag-international mag-travel tayo, mga international. Pero wala akong contacts. Walang booking. May show ako, pero ako lang Solo. kukunin. Oh. Saka US yun. Pero bumitaw lang ako ng, Malay nyo. malay nyo, January, ayusin yung mga ano nyo, tako pag kayo. maiwan kayo. 3 months later, Kasama mo nga sila. nasama ko nga sila. Which is very hard eh. Alam natin pag umalis tayo, kailangan natin mga papeles eh. So mamumunan yung mga producer. Ang gusto kong puhunan, ikaw lang. So ang gagawin ko siyempre, mag-ano ako ng mga Konting deal na- upsell. mga Oo. ganon. Sasabihin ko, sige, magkakat ako ng konti para lang masama itong Sama mga yung to. Mga ganon, para lang masimula. Yung para bang konting pay cut sa akin para masama ko. And then eventually, ang sinasabi ko, ayan, magkakaroon tayo ng mga tour. Tapos ang gagawin ko sa first quarter ng ng taon, ano muna ako, mga TV shows. Eto, second quarter, ano ko dyan? Bar shows, Mga yeah. bar shows. Pagdating ng third quarter, birthday show ko. Tapos pagdating ng bago mag-Christmas, di tayo lumalabas ng Pasko. At dahil Siyempre, may corporate doon yan eh. sumisipa. Oh. May lakad ako parang may 3 lakad ako kada quarter ng outside. Kung sasabihin ko yun mga 2014, ano ka, siraulo. Pero ngayon, noong 2023 hanggang ngayon, gano'n na naging pattern ko. Ano ba yung meron nung 2014 na hindi mo maiisip na mangyayari lahat to sa buhay at sa career mo? Unang-una, Where were you at? wala pa akong say mag-push back ng mga trabaho. Sorry. Tanggap ka rin ng Pag, tanggap. yun nga, pag sinasamang pushback,
Wala kang, kasi kailangan pa yung pera. Hindi lang, bukod sa pera, kailangan mo pa rin ma-recognize. Hindi mo pa alam kung saan ka puputok eh. Tama. So, tanggap ako ng Kailangan mo mga yung gig. tanggap akong teleserye, tanggap akong pelikula. Kahit di mo trip. Kahit hindi trip eh, pero alam ko ang core ko stand-up. Pero comedy. Comedy na pelikula, comedy na ano. So, minsan, wala na akong time doon sa mga stand-up comedy lang talaga. Kasi nakaspread ako sa ABS-CBN. Tsaka mga bagay na hindi mo naman talaga masyadong gustong gawin. Pero kailangan. Kasi sa To establish your name. Oo. Establish siguro ng networking. Kasi may mga writers ako, tapos writer ako ng Showtime. Siyempre, Correct, mga andun. So, hindi ko akalain na pagdating ng, actually, pandemic nga nagsimula lahat nung nagkakaroon ako ng control sa career ko eh. Kasi nung pandemic, ano na eh, kanya-kanyang kayod na eh. Correct. Kanya-kanyang online shows na. So, hindi ko alam na preparation din pala yun. Sa mga, akala kasi natin, pagkatapos ng pandemic, babalik na ulit sa lahat. Hindi siya bumalik eh. Not that super fast. Oo. Tsaka nag-iba yung mundo. Mundo, pati yung paano ako makilala? Hindi na through audition, through ano. Gawa ng paraan. Gawa ng paraan. So, eventually, kasi para makapunta ka sa ibang bansa, kailangan nakakarating ka sa ibang bansa yung pangalan mo eh. Yes. Eh para mangyari yun, dapat, showbiz ka. Dapat, ABS-CBN. Which was the scene before. Kailangan pirmado ka sa isang Oo. network. Saka exposure mo, kasi para madala ka sa ibang bansa, dapat may clamor. Correct. Pag tinanong, Hinihingi kasi ang ka. ginagawa ng mga producer, kilala niyo ba to si Alex? Pag nakilala si Alex, sige, kunin namin to. Pero pag hindi kilala, hindi sila gagawa ng show eh. So ngayon, dahil sa online world, Na-open yung network sa lahat. hindi mo na kailangan ng ABS-CBN, hindi mo kailangan ng GMA. Pero, yes, naniwala ako. Pero, also, you need the talent. Oo, of course, talent. Kaya lang, kaya naman yung, parang, kaya ka nag-viral kasi natawa sila. So, ako kasi napakadaling ibenta ng talent ko. As is. Meaning, pag nag-viral ka sa ibang bagay, for example, nag-viral ka dahil magagaling yung mga sketch mo. Pag may corporate world, may corporate na kukuha, hindi nila malaman kung saan kayo papasok sa program. Tama. Alam nga mag-sketch ka doon. O sketch. Pag ganun ba, unless kakanta ka. At pag sa ibang bansa, ganun din. Ang liwanag ng mga talent natin, host. Alam nilang hosting tayo. Katulad ko, stand-up. Alam nila yung pakete ko. So yun. So, nagulat na lang ako na eventually, parang madali nang pumunta sa ibang bansa. At yun na pumasok pa yung Netflix. Correct. Diba? Bago tayo mabot doon, you did Nag-fast mention... forward tayo. You did mention I know you started sa call center, di ba? Oo, sa alam Accenture. I think people knew the background. That's how you Pagka started. narinig ka ng Accenture na call center, medyo may ma-open na kabilang side kasi IT sila eh. BPO, dati ganun yun. BPO. Pero ngayon, okay na ako dyan sa mga, whatever. Pero, yun, doon ako nagsimula. Pero, writer ka ng Showtime. Nagsimula ako sa showbiz na writer, na host. Kaya lang nga, dahil sa psycho, ang daming gwapong host eh. Mawawala yan. Tsaka natin, bullshit aside, showbiz sa Pilipinas, pare. Looks eh. Diba, Very looks packaged, eh. centered. Luis Sige, Manzano, may lulusot na isa dalawa na Robby medyo... Domingo, lang yan eh. Sabi ko, kailangan ko lumaban dito off-cam. So, natuto ako magsulat. Ano ba talaga trabaho ng writer? I know you were writer for Showtime. Kasi, writer yan. Pero, okay. Paano siya nagtatranslate? Hindi, tsaka sa episode? anong ginagawa ng writer? What does a writer do? Ang totoong writer na importansya sa buong mundo, especially sa Amerika, content is king. Yes. Writer are kings. Super. Parang pagka nagsulat, may rehearsal, ando doon yung writer, okay ba yun? Kaya nga meron silang parang throw lines, mga ganun. Parang script reading, ganun. Di sa atin, ang writer, medyo nababago. Kasi ang nakikita lang, mga artista, di ba? Yung galing ng arte, yung galing ng dialogue. Hindi nila alam na ikaw yung Right, nagsulat mga ng writer nun. nakakatawa So, nilang sinabi. Nag-execute lang yung artista. But they don't know The yung brains behind Actually, sinasabi nga sa mga tao, never underestimate the writer of a show. Because yung writer na yan, kaya kang pasikatin, kaya ka rin sirain. True. Bigyan ko sample. May kwento-kwento lang to ng mga writers, ng mga senior na naabutan ko. May isa silang artista na reklamador. Hindi nila type. Ayan, hindi nila feel. Masyadong reklamador. Anong ginawa nila? Binigyan nila lang ng role, nabangga, na aksidente, binalot ng balot ng benda. Mukhang tanga. Hindi kita yung mukha. Wow! Buhay Wala siya kang na. choice. Wala kang choice. So hindi kita yung mukha mo, wala kang dialogue. O kaya pag pinapatay ka sa eksena,
hindi ka nagustuhan nun. Oh, alam mo na. Alam mo Malamang na may ba't ka nagawa pinatay. ka. O kaya voice over ka lang. So ang writer sa Showtime, ang sinusulat niyan yung mga body 1, body 2, commercial yan, tapos yung segment. Ang ano niya, spills. Okay. Although may mga adlib yan sila Vice, Siyempre, sila Paul, oo. pero may spills yan. Babalik yan sa monitor para basahin. Dati idiot board yun, susulat. Pero babalik sila para basahin. Tapos bahala sila. Pero minsan, makakaisip ka ng joke, magtataas ako ng joke. Tapos mag-iisip ka rin ng mga segment, contest. For example, Miss Q&A. Yan, yun Ano yung mga Showtime segment na sa'yo galing? Miss Q&A, ano namin yon, kami ni Vice, mga nag-ano na, tapos sila, ibang mga writers, dahil kasi, because of the Aldab pressure, ay so kay Miss Q&A, tapos Trabahula, mga ano namin yan, ando doon ako sa mga, kasama ako sa mga nag-concept noon. Full of writers yan so, ganun ang mga ginagawa, mag-iisip ka ng mga segment, mga contest. Tapos i-reverse yun, nandun ka rin. Kasi malalaman mo, hindi pala pwede. Ay, pwede pala. Tapos yun, pero ano doon, ang ganun ng writers. How long did it take you to write one episode of Showtime nung time na yon? Oh. Hindi, alam mo, ano yan 6 na araw yan 6 na araw yung Showtime So, minsan makakasayan ka ng 2 araw. Hindi naman full 6 days. Okay. Hindi. Kanya maraming mga writers yan. Tapos, yun, papasa mo kasi daily yan So, yung para bukas, kailangan mapasa mo ngayon. Pero Check yan. wala ka ng work nun wala ka ng On-cam work. Nag-start ako ng first 2 years sa showbiz ng working with Accenture. Pinagsabay ko. para pinagsabay mo. Sigurado Correct. Oh. Sigurado At nung saka, nalaman ko, kaya ko na. Totoo naman, Binitawan ko. showbiz, very unstable Oo. 1 minute, hot ka, next minute, anane. Ang cut ko lang, pera. Pag na-reach ko yung certain amount, kasi syempre merong benefits ang Accenture. may Correct. benefits yan. Employee benefits. Employee, matindi yan Regular yan, monthly yan. Kahit na hindi ka pogi, kahit na hindi ka magaling sa bola yun. Wala kang masyadong ginagawa. Fix ang Tama. sweldo mo. yan. Tama. Oo. Pasok yan. Yung promotion iba yun. Galingan mo, mapopromote ka naman. Pero pagka gusto mo lang ng same, ganun ka lang. Hindi ka tulad sa laban talaga. So, nung nakita ko, na-reach ko na yung katapat ng 3 times ng sweldo ko. Okay. Tapos meron na akong sobra-sobra pag nagkasakit. Doon mo na feel Doon na ako, okay doon na. ako umalis. First stand-up comedy gig na ginawa mo. Gusto ko kwento mo sa amin yun. Saan May nangyari? bayad? Hindi. May bayad na may una. Wala Wala. pa. Alam mo, wala pa. Sige, pag-usapan natin Sakto. yun. Tapos ilang minutes. Kamusta yung set? So, yung Accenture, nagkaroon siya ng workshop. Sumama ako doon. 4 na session yon. Sa dulo, parang ang recital. Okay. Anong workshop to for? For stand kasi maraming mga work-life balance Marami silang mga Para gimmick-gimmick. for your sanity. Yoga. Mas maganda, ganun. work-life balance. Pag narinig mo yung sa trabaho mo, yung work-life balance. Nako, ang galing na opisina yan. So may pottery. Yun. Lahat. Ay, pinatulang ko, stand-up comedy. So dito sa workshop na to, dyan mo lang Diyan na-discover na-discover ako nila Tintaya. yung sarili mo na kaya mong gawin? Hindi. You kaya knew ako, na before. Alam ko na, pero wala akong formal na may ganun palang pattern yun. Basta nakakatawa lang ako, pero baga sa basketball, shooter Kangkarot ka, pero ka, mali yung kangkarot. form mo. Mali yung pero napapasok Pero yung bola. pumapasok. Pero papasok. Pero Tapos weird. tinuruan lang ako na hindi. Weird ka lang medyo sumut, ganun, oo. no? Medyo, resist. Nagre-resist ka, Pero bandang uli, tama nga. So, yun, natuto. Ganun lang naman Ganun lang naman yung nangyayari sa mundo natin May ginagawa ka, tapos Ipa-fine-tune mo kailangan. because of the roots. Doon, yung ginawa ng And talagang nagsimula dito ng comedy, sila Tim Tayag. Naalala ko pa yun. I remember as well. At that time, ano pa nga yun Parang stand-up comedian ka. So ano ginagawa? Kasi sikat dito yung Becky. Becky tama. stand-up True. comedy bar. Yes. Yun. Diba na medyo, correct me if I'm wrong, yung medyo style doon, which I've been, barkada ko rin si Alan Kay at one point, diba? Yung medyo may light factor, True. diba? You make fun of the people in the audience. Pero Yes. but with all, ang galing nila. Magaling sa hirap nung ginagawa nila. Tapos ang ratsadano, alas 3 na umaga, 2 na umaga. Yun yung formula, yes. Ang napansin ko, siyempre inaaral ko Para malaman mo kung nasaan ka, inaaral mo yun Dati, nung pinapanood ko sila ng mga 15 years ago, all out insult lang sila. Yes. Ayun nga. Ang Okrayan. pattern lang nila is Hanap ka ng kakanta, target. aasa rin, tapos kakanta sila. Ah. And that's it. Sabi Yes. ko, yun. Pero nung naonood ako mga 3 months ago, meron na rin silang Iba na rin. may Nag-evolve development na rin sila. Saan ka last ng 3 months? I haven't Dito been- sa Vice, kay... Akin Okay, guys, meron okay. nga, may bago siya. Nakakita ko ngayon. Magaling na. Sorry, hindi magaling diba, talaga, pero... Parang parang stand-up comedian. Di ba sabi mo, May insult material comedy na rin, kayo, may may material. material. Pagtingin ko, may mga material na rin Pero nga lang, group.
may props. Tapos may coordination with the lights, with the sounds. Ano na rin Nag-evolve siya? na ang stand-up I haven't comedy. been kasi in a long time. The Kaya in scene. fairness, ibig sabihin, Nag-evolve na rin. nag-evolve sila na ako impressed ako dahil sabi ko, di ba, alam mo, tutunugan mo ng kakakakak. Hindi, may ano na rin sila, certain bagsak na music, may certain ilaw. Sabi ko, ang ganda. I have a question na baka mahiya ka sagutin. Pero how much of the evolution of the scene in the Philippines do you think was caused by the things that you have done? Sa tingin ko, it's hindi sa amin. Sa tingin ko, it's the globalization. Okay. Yung exposure to other. Yung kasi dati, tayo lang Pinoy. Lalo na island naman talaga tayo. Wala naman tayo. Hindi katulad ng ibang bansa. Borders, kaya asaran sila ng racial, mga discrimination, cultural differences. Tayo kasi, ang asaran na natin, hindi ko masisisi dahil island tayo, archipelago tayo. Asaran tayo sa itsura. Asaran tayo sa, di ba, sa rich, mayaman, mahirap. ganun. So, siguro nung lumabas na yung mga HBO, special. Tapos, kahit naman yung mga gay comedians, nakakita rin siguro sila ng mga sa mga Kailangan mag-transcend na rin tayo. Ngayon, lumalabas na yung mga drag queens, mga ganun. Correct. So, nakita ko rin yung development. Pero sa akin, nung unang pasok ko, to answer your question dun kanina na anong una ko, dahil sa pagkatapos na ma-discover nila Team Tayag, so ngayon, walang ganun eh. Nag-try sila Team Tayag, pero medyo Correct. upscale sila. Naalala ko pa kasi yung time na yan. Mataas. I watched some of Team Tayag show at that time. Naalala ko, I saw a few and yun nga, parang Hindi swak sa Pinoy palette? hindi. Parang very, very select lang yung market na manonood. Naalala ko yung mga gig niya, parang hindi napupuno, konti lang. Pero ako na-appreciate ko eh. Kasi na-appreciate yung ganong klaseng stand-up eh. Pero parang, like ko inis na, hindi siguro. Hindi lang Filipino palette siguro. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self-love, self-discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken, and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m. See ya! Philab sila eh. Si Alan Correct. Manalo yun sa si Team Tayag. So nakabase sila sa San Francisco na napunta sila dito. So, pati nila, hirap sa Tagalog. Hindi, parang Mike Slick Rick. Unson. Si Mike Unson din. Yes, Another yes, side. Mike Unson, wow, Nakasabay ko yan. Nakasabay ko sila. Sila talaga yung mga pioneer. Pero, again, inaaral ko lagi. Hindi naman ako parang biglaan lang na na... Sorry, paano mo nakilala si Tim? Sabi mo siya nagbigay ng Siya yung unang... nag-workshop eh. Workshop? Siya yung Siya nag-workshop. nagpa-workshop. Sila yung nagpa-workshop. And Racket then, nila yun. Okay, na-recognize nila. Uy, may something to si Alex. May bracket nila yon na ino-offer nila sa kumpanya. Oh, yung workshop right. na yun. Tapos, siyempre, magsa-sign up ka, libre. Pero pagka hindi libre, 5,000 pesos yun. Kasi may... Nung nag-promote pa nga sa Correct. Magic City, kasi nag-promote, nung narinig ko yung 5,000, buti na lang, meron pala sa office namin. Ano yun? Parang offer nila yun. So, napanood ka ni Tim, sabi niya, pare, ano tayo? Parang mas estudyante kami. Correct, kaya nga. Tapos, may nakita ko gig yung ako. iba, trip-trip lang nila. Ako seryoso ako sa pagpapatawa eh. Parang, parang ito na yung matagal ko hinahanap eh. Kasi hindi ako umubra sa sa mga hindi ko maisip yung sarili ko na papasok ko sa audition sa yung gagawin ko yung normal yung sitcom extra stand up talaga yung ko salita talaga hindi ko nakikita ko na kasi sa HBO as early as 1997 may Comedy Central eh. Yes. Yun ang nag-ano sa akin. Pero Mga Kings of Comedy. may mga ganun sabi ko, sa States. mas ganun ako, mas solo ako. So yun, ang una kong performance sa Cafe Agogo. Saan nga pala to? Saan to? Sa May Ortigas, di ba Cafe yung... Agogo? Di ba, ito yung Union Bank, Meralco, Union Bank. Sa likod namin, puro stasyon. Puro stasyon, doon yung Wave, Jam, Okay, RX, Sa Strata. Sa Strata. Sa tabi noon, may Cafe Agogo. Pangalan lang Cafe Agogo, pero bar yun. Agogo. Tapos walang stage.
Pinipenetrate lang namin. Open mic nga eh. Open Tawag mic. namin open mic. Pero kaya nga namali ang Pinoy kami. Kasi namali kami sa introduction ng open mic eh. Kasi ang open mic namin, show din. Sa ibang bansa, ang open mic, wala dapat bayad Mga yun. unexperienced, Oo, ano pa dapat. ano pa ba? yes. Anong rules ng open mic na? Like, ilang minutes dapat? Dapat kami, 3 to 5 minutes. Lang! Dahil baga sa pelikula, imbis na opening yung pelikula ng papanood mo, sinalang kami, dapat kalagitnaan na kami. Ibig sabihin yung dala-dala namin, hindi to open mic ha. Oo. Ito na yung show Ito namin. na yung show namin, oh. Hindi sinasabi lang namin open mic, pero show, paulit-ulit kami ng joke. Patigasan ng mukha. Kasi Tama. wala naman. namang nagtitrigger sa amin. Ba't magsusulat kami? Wala kang kasiguruhan tong future na tong stand-up. Testing lang naman to. Bahala Nagtatrabaho na. ako sa opisina. Siyempre, Babalan tayo. Wala namang papaalam ko pa sa asawa ko na susulat ako ng mga jokes. Para saan? Para dun sa Agogo. Sa Agogo. Kasi mamayang gabi. Sa Agogo. Para sa anong mahihita mo dyan. Kailangan may ma-present ka sa asawa mo na ito mangyayari. Oo, may business plan eh. Pati pagsusulat mo, tinitingnan ko lang, paulit-ulit yung Ano joke yung, ko. okay, ito na lang. So, bababa, 3 to 5 minutes. Meron kang isang joke na, pucha, sobrang bumenta. Yun nga, ang sobrang bumientang joke sa akin yung mahirap ako. Kasi may balat ako noon. May salamin na kasal ko, payat ako, tapos kakasal ko lang sa asawa. Yun na yung, mahirap Oo, ako. yung asawa ko noon, mayaman. Nakikita na ako sa asawa ko noon eh. Bale, military yung, I'm leaving the comedy. Okay. So, ang parang reality, parang Authentic as can be. yun, kaya yung mga Pinoy noon, kala nila, yung joke ko ngayon, ba't asawa joke? I was leaving that asawa joke. Ako po si Alex Calleja, mahirap lang po ako. So, kinento ko. Shit, naalala ko pa yata itong set na to. 10 kayo magkakapatid, bunso ako, at biktima ako ng pinaglumaang mga damit. Kaya sabi ko sa nanay ko, Ma'am, this gotta stop. Bakit? Suot ko na yung panty ni ate mo, naman yung blouse niya. Pare, ilang beses, isang taon ko lang. Tama pa rin. Ano material mo? Kumita ng milyon yun. Sabi ko sa'yo, mahal na mahal ko yun. Tapos hanggang papunta, ang transition sa asawa, mahirap lang kami. Tapos yung asawa ko, anak siya ng general. Tapos ayaw niya sa akin, ayaw sa akin ng pamilya. Kaya sabi nung nanay, addict daw ako. Sabi ko sa kanya, wow, far out, bad trip, addict daw ako. Tapos yun. So nabuntis ko yung asawa ko. Tapos gano'n. Nung sabi ko, mahal kita, pagtatapat na yun sa tatay mo, hindi ako natatakot. Sabi ko, General, nabuntis ko po yung anak nyo. Paano mo nabuntis yung anak ko? Pagkabastos pero gusto niyo mo ba malaman? So, isa naman kayo titira. For the meantime, mga 10 years, dito muna kami sa'yo. Tapos sihanap namin kayo magandang apartment. Dito muna kami sa bahay mo. Tapos sihanap namin kayo magandang apartment. Huwag kayong mag-alala, di namin kayo papabayaan. Ano papakain mo sa anak ko? Kung ano pong laman ng rep niyo. At kung magkano bibigay niyo allowance, it's really up to you, Dad. Tapos yun. Galing. Yun yung unang Yun yung unang set. cluster ko. Okay, At saan yun? 10 minutes yun. Tapos, siyempre, mabilis yung utak ko sa pagsusulat. Nag-ano siya, natutuwa Spider's na web yung na. mga Tapos, pati sa office, ako na yung stand-up. Sa office, nalalaman. Wow. Pero wala pa rin bayad tong time na to. Walang bayad sa opisina. Signing. Sa bar. Kain lang. Okay, Kain, Cafe Agogo. kainin. Hindi, sa Cafe Agogo, kain, pero mukhang masama pa yung loob nung may-ari kasi nga, wala nanonood masyado nag-meeting lang Hindi mga puno talaga. yung crowd, di puno yung bar. Sabi kahit mawala kami doon, ando doon yung crowd. Okay. With or without you. Regulars. Papakainin kita. Nagsanalo talaga yun. Minsan nga naiinis pa yung mga bisita. Minsan nga maingay, umaalis pa sila Pero nagtagal din kami doon sa Cafe Agogo. Yung isang namin, nagpa-entrance kami sa Spicy Fingers, Makati Greenfield, tabi ng Spicy. Spicy finger. Cafe Habana. Ay, tama. Okay, gets. Oo. Kaya nagmamadali. Kaya yung show namin, hanggang alas 11 lang kasi nakapila na yung mga AFAM. Tsaka yung mga island okay. souvenir. Oo, dalasing na sa Cafe Habana. Masyado nang marami silang tao. Lalapit sa... Kami sa may napapaagang AFAM, nadadala sa amin. May audience kami na English. Tapos ang entrance namin, 50 pesos. Hindi pala pupuno, Tapos ang 50. pakain sa amin noon, ang pakain sa amin, yung crew meal talaga. Nakapak. Ano ba? Oo, yung hindi, minsan nga, sinigang na Group mga buto. pambatso, yung Ganun batch. talagang, sabi ko, sayang ko talaga. Pagod ako sa opisina. Yun, ayun ang namin. Doon, medyo naghahatian na kami noon. May mga naka-take home na kami 200 pesos. Wow. Headliner ako, 200. 200 headliner na yun? Oo! Anong year yun? 2016? 12 kami nag-perform 12. Minsan kikita kami ng mga 2,000. O hatiin mo sa 12. May cut pa yung management.
Tapos yun, What year was this, Tito Alex? na ano to, 2010, 2011, si Jokoy nagpunta pa noon. Seryoso? Oh, nag-show sila ni Russell Peters doon sa NBC. Hindi niyo ba pinanood Siyempre, yun? ito, Ay, tama yung mo, una pare, ni recap ko Russell, sa'yo. tama. By involve yung lahi mo dito eh. NBC 10. Siyempre, ang sikat noon si Russell Tama, Peters. tama. Napapayag ni Jokoy na siya mag-headliner. Ginawa sa NBC 10. 10, tama, 10, BGC. Russell Peters yun. Indian yun eh. Oo. Ang daming Pilipino-Indian dito. Correct. Kinuyog yung NBC. Oo, tama. Nag-open si Russell Peters. Tawanan yung mga tao. Nanonood kami. Oo. Pagdating kay Jokoy, siyempre medyo nag-ano na. Tumatawa pa rin. Pero, Kutsa na, pikon si Jokoy, pina-open niya. Kasi may nag-heckle sa kanya. Open the lights! Talaga? Oo, tatatandaan ko yun. Hindi ko na maalala. Tapos kinagot niya yun. Parang naging blue na siya. Ang ginawa niya, blue joke na siya. Yung bastos na joke. So sa sobrang sama ng loob niya, naimbita namin. Iwan, ang tawag doon, pagpag eh. Oh. Yung pagka medyo bumobomba ka. Oo. May isa pang event para Parang washing. Panlaw, dadala. Oh, washing. Siya yung headline namin sa Spicy Wait lang, sorry. Si Same night? Teka, Hindi mo na ganun sikat. teka, si Jokoy was the headliner, pero si Russell nag-open. Napapayag si Russell Bakit? Peters. Kasi na nasa popular. Pilipinas tayo, Pilipino ako yung Hindi, headliner. parang Ganon? birthday yata ni Jokoy noon. Parang na-convince niya si Russell Peters. Pero Si Russell bumenta. bumenta. Kasi nga, Filipino. Hindi, sobrang sikat ni Russell Tsaka si Peters, Russell So, sikat nun. Pick niya yun eh. Yes, Pick niya yun eh, yes, pare. yes. Pick ni Russell Pick ni Peters. So, Tahusan si ni Russell. Jokoy, nakilala lang siya dahil nag-ano siya yun sa late night niya na Philippines. Yung gano'n. Hindi ito yung ano pa, yung tama. Bix niya sa Netflix. Wala pa to. 10 years pa to after eh. 2010 to 2011. So, napa-oo mo siya, dalhin mo siya sa Spicy Fingers. Pumunta siya sa dulo siya. Oh. Galing! Talagang siguro binuhos sa lahat. Lahat ng galit, oh. Galing. Galit. Kung binidyo ko lang yun, kung uso lang yung magandang cellphone noon, walang magandang cellphone noon eh. Ganda, ayun. Ganda na set na nun. Ganda ng set niya. Pero headliner, sa hindi na siguro matatandaan yun. 2010 to. Mga 2010, 2011. Pero kasi, mga 200 a night nakukuha mo. Oo, totoo. Kailan yung first gig na sabi mo, ay, sa wakas. Ay, sa Or wakas. nag-charge ka ng rate na gusto mo. Yun na lang. Oh. Oh. Pare, gusto kong mag 5,000. Kung hindi ko gagawin yan. Tsaka magkano yun? May office mate ako na may birthday show. Okay. Binayaran akong 2.5. Hiningi mo yung 2,500. Yun ang Oh, ginawa mo yun? offer niya. binigay niya. Bigyan In-offer kita niya, ng 2.5. Nung panahon na yun, mga 2010, 2.5. Sabi ko, apat na. made it. Ano to, 10 spicy fingers. Oo, tama naman. Okay, compute mo. 10. Mismo. Oh, gandang mathematics ka ng konti dun. Pero nagbukas sa akin sa isipan nyo na meron sa akin to, meron to. Tsatsagain ko lang to. Tapos yun. Pero makita ko na nun, mga Ilang 20 hours yun, 2,500? 30 minutes. Mga 30 minutes na stand-up, may hosting ng konti. Kasi host ako sa sa mga opisina. Kaya ang training ko talaga corporate na walang ibabayad sa'yo, pero nakaman yung HR. Oo, meron yun. Pero ang break ko talaga, yung pagkatapos ng 2.5, sabi ko, nakaka-receive na ako ng mga 5,000 per show sa mga corporate, 7.5. Kaya 7.5, 10,000 talaga yung kinukuha ng management ng 2.5. 2.5, Pero siyempre, kapila, bilang ko doon, 7.5, ganun. Ang isa doon, yung kinumpitan ako ng Accenture sa na mag-host sa Araneta Coliseum. Wow. Doon ako nag-stand up, Araneta, talagang grabe yung crowd. On the spot, nilagalawan ako ng iPad. Yung iPad, nilagalawan ako ng kumpanya sa sobrang tuwa. Sobrang happy sa'yo. On the spot. Yun yung... Magkano TF mo doon? Nasa nasa YouTube yun. Walang TF. Kasi nga opisina yun iPad na mismo. Pero yun Araneta yun Tapos kaano ko nun si Sanya Smith. Oh, wow. Okay. Oo. Zombets. Ayun, pag napanood nyo sa YouTube, ayun yung na-late si Bamboo. Kaya kailangan ko mag-stretch. Tapos nung nag-i-stretch na ako, Yes, dumating na tumanda si ka. Bamboo. Yung niya muna, yung mga taga-test niya yun, di ba? sound check. Siyempre, na-istorbo. Na-istorbo yung set Set ko, di mo, ba? oo. Talagang, akin na yung crowd. Nagsalita yung nagsa-soundcheck na. Suit. One, two. Tapos sinama ko siya, ikaw ba yan, Panginoon? Ano doon yun? Ano yun, documented yun. Kasi ano si Bamboo. So yun, mula nun, naramdaman ko na May something. may something ako dito. Ang bilis kasi ang bilis kasi ng progression ko. Ang progression kasi to headline, ikaw sa dulo. Correct. Is Work your way up. ayun eh, Work your way up. pero Oo. siguro yung matter of 6 months nasa headliner ako. Wow. Doon si Team Taeg yun, Mike Unson yun eh.
So makikita mo yung headliner na, Mike Conson, Team Taig, ako. Si Tim Taig, iba naman yung style, very steady. Oo. Diba? Very parang stoic. Oo, yes. Si Mike Conson, parang yung masungit na Chinese yung style niya, di ba? Ano yun, may iba rin ang style Oh, iba yung parang medyo sarcastic Chinese. English whatever. kasi sila. Yes. Ayun ang kaibahan ko, nagtagalog ako. Tapos mineri ko yung ang ginawa ko, pag nag-purely American stand-up ko kasi, hindi ka talaga papalug. Not American by Hindi English, relatable. kundi pati the way you Correct. yung mga topic Flavor, mo. Kailangan meron kang Pinoy humor. Pinoy mannerism. Yun Pinoy yung na kilos. pangkiliti Perfect mo ng... yan. Kinumbahin ko yun. Doon ko nakuha natap yung audience na hanggang sa naipasok na namin sa mainstream. Gusto ko malaman, ano yung process ng writing a joke or writing a set? Kasi kinikwento mo 10 minutes, 5 minutes. Gets? Pati ako siguro kaya ko mag 5 minutes. Bigyan mo 10 minutes, kakayanin ko yan. Pero pucha, yung sabi mo 1 oras na magsusulat ka, siguro na walang script, stand-up na 1 oras, siguro ako medyo, oh shit, may ganun na ako nun. Parang, baka 30 minutes pa nga lang na, alam mo yun, na stand-up. Oh shit, ano yung process ng ganun kahaba na ng mga set? Ito sasabihin ko, hindi to yung by the book. Kasi mamaya may mga nagkumukuha ng inspirasyon. Ang totoong proseso, susulat ka. Pwede ka magsulat Wait, sorry, may writer ka ba? O ikaw? Wala, ako lang talaga. Go. Susulat ka, pwede ka magsulat na word by... Yan mo, script mo talaga. Ganyan ka maano eh. May sumusulat naman na bullet points lang. Ano style mo? Hindi ako nasusulat eh. Zero. Wow, kahit outline. Nang simula dati, kasi siyempre, bagong aral ka sa workshop, may packet, may notebook ka. Kahit Sulat mo bullet isip, points. may cellphone na. Oo. Ngayon, pero after 2 years pa lang, break ko na yun eh. May ginagawa akong hindi acceptable talaga sa stand-up comedy. Yung, dapat you should try your stand-up comedy First. open mic. Yun naman yung, Yun ang yung proseso alam ko. para makaipon Test ka. the waters. Parang testing, yung test shot mo. Ako kasi, tinitest ko sa actual show eh. Wow. Naiisip ko Pero sa... at this point na yun. Hindi. Ay, dati pa. Dati pa. Ang lakas na ng loob mo dati pa. Malakas ng loob ko, kaya ako nakaka-increase ng... Kasi pag nag-open mic ka dito sa Pilipinas, papanoorin ka ng mga taong umaasa na dapat hindi open mic ang mapapanood nila kasi yun ang libre. Ang Pilipino, walang distinction sa open mic show sa Tsaka actual paid, show. sa paid, Pag nakita na ng libre at nandun yung tropa, kung anong napanood nila, Yun na yun. tiyan, hindi nakakatawa to eh. Hindi pwede, nagpa-practice na ako ng joke, wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Kailangan kahit yung practice mo nakakatawa, andito kami. Para andito nga kami sa bar na to para mag-enjoy, tapos puro palpa kayo. Wala silang ganong So, ang ginagawa ko, dahil ayoko namang, kasi pag halimbawa, sa sobrang liit ng Metro Manila, pag nag-show ka na may bayad at nag-show ka ng open mic na walang bayad, hindi ka tatauin kasi papakikita ko naman to si Alex. Pwede naman sa libre. Ba't akong So gubayad? hindi ako napupunta sa open mic. Hindi ako napupunta sa open mic kasi pag nagpupunta ako sa open mic, mababawasan yung manonood sa akin sa Live, sa actual show. actual mo. So dahil yun, nag-adapt din ako. Ang ginagawa ko, titirayan ko talaga sa show, pero sinisigurado ko, Okay. kasi writer ako eh. Sinisigurado ko lang na sa isip ko, nakakatawa to. Parang may ganun na akong, So walang sulat-sulat. Sa bahay wala kang parang... Reverse nga ako Kahit eh. sa wife mo, sa kids mo, hindi mo sinusubukan may test shot ka. Parang, material teka, mo. Wala talaga eh. Reverse nga. Ano lang, on the spot lang na, katulad ito, parang nasa oceanarium ako. Paglagpas ko sa oceanarium, sabi ko, puro isda yun ah. Puro isda lang. ano Di ba na-realize mo ba? Oo. Yung first part ng oceanarium, isda. Isda? Tapos papadaanin ka lang sa tube. Yun na yun. Papaganunin ko, isda pa rin. Isa pa rin. Wala. Sabi ko siguro kapag ako nagka-oceanarium, maglalagay ako ng goat, kambing. Tigre. Let me explain. Doon pala sa concept ko pala. Kaya natawa ako eh. Kasi, tapos lagay lang goat. Sino ba nataanan mo yun, goat? Hindi ko siya magsasalita. Alam mo, ba't may goat? Ba't diba? Sasarilinin mo yun eh. Uwi ka sa pagkotse. Napansin niyo yung goat? Sasabihin nila, kung ano. Ba't may goat? Nakita ko ba? Oo, ba't may goat? Hindi ko alam eh. Balikan natin. May makwento mo sa mga kaibigan mo yun, di ba? May goat kami sa oceanarium. Hindi. Tingnan nyo. Di ba mas madali, maganda yun? Tapos pagdadaan ka, yung goat, walang fanfare. Sa gilid lang, kumakain na sa goat.
So naisip ko lang, kinukwento ko, natatawa, pati ako natatawa. Bakit may Binitawan ko. Tatawa. Hindi kasi ako nagsusulat ng parang nakarinig, di ba? Kasi ano yan eh, premise, setup, punchline yung joke. Hindi ako nagsusulat ng gano'n. Nag-iisip lang ako ng overall. Tapos pa-reverse ako. Basta alam mo yung isang babagsak, yung kwento. Oo, sabi ko ito. Tulad ng nasa Japan ako, nakatingin ako, nakita ko yung sign, Mount Fuji side. Swerte itong episode na to dahil baka malupa sa Netflix itong mga kwento ko eh. Kaya yung mga tao, yung mga discussion natin sa Boys Night Out, discussion namin sa radio, masasabi sila, nainig ko yan sa show correct. Yun po yung original na point nun. Nakita ko, Mount Fuji side. Sabi ko, ganun katindi yung Hapon, no? Na gusto nila i-please talaga yung citizen nila na ayaw nila magka-problema. Naglagay sila ng Mount Fuji side. Kasi gobyerno naggastos na, di ba? Pinag-usapan sa gobyerno na kailangan maglagay. Yung may isang tao siguro na pagtatanungan palagi na, kasi Mount Fuji, di ba tayo mga Pinoy, pag di mo nakita, tingin ka lang nga dyan. Makikita mo yun. Pag di mo nakita dito, tingin ka. Pero sabi na po, ayaw nating mangyari sa mga Mapay mo. gusto natin malaman. Busy kami. Ituro mo kagad. Ito na yun. Ito Mount Fuji side. Pero mo, may isang tao siguro na pagtatanong ng 15 times na nagreklamo siya sa munisipyo na hindi ko na kayang sumagot ng Bullshit. Lagi na lang tatanong sa akin, where's Mount Fuji? Pwede mo maglagay tayo ng Mount Fuji side. Para walang tanong. Para mabawasan yung trabaho. Inaprobahan nila. Nag-meet. Kasi council yan. Okay. Nag-say ko, gano'n na ba kahirap hanapin ang Mount Fuji? Hindi mo na makita. Diba? Tapos sabi ko, Mountain po siya. Kaya rin pagbukas ko sa CR, sa Doro, may nakalagay, Mount Fuji side. Dito yung Mount Fuji. Kasi semento yan. Parang compass. So, mag-ano na siya. Doon na siya yung kwento. So parang, Manganganak. based on what you're saying, I'm just, iniisip ko na yung tumatakbo sa utak mo. You're actually getting things from everyday scenarios Oo. na, Tapos ilalagay, sa isip ko. na parang gagawin mo na, teka, bakit nga ba ganyan? So, marami nakakakita sa akin ngayon. But it takes talent to do that, Kasi Oo naman. a lot of people, lahat tayo, ang dami nating everyday Intelligence. things. Nasa traffic ka, ganyan. Pero ikaw, out of the traffic, may makikita kang, etong something na to. Observant ka na dapat. Observant ka, tama. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.